Hello! Ipagpatuloy na naman natin ang ating pagtalakay sa mga iba't ibang mitigating circumstances na naka-enumerate sa Article 13 ng ating Revised Penal Code. Ngayon naman ay nasa pangwalo na tayo sa enumeration. Ang sinasabi sa pangwalo or sabihin na natin paragraph 8, ito yung sinasabi that the offender is deaf and dumb, blind, or suffering from some physical defects which thus restricts his means of action, defense, or communication with his fellow beings. Okay, so ito yung tinatawag na physical defect. May physical defect ang offender o yung taong nagkasala, yung akusado. Kaya kung sakaling nakagawa siya ng krimen at na-convict siya, maaring magiging mitigating ito. Kung mayroon siyang physical defect, ibig sabihin, maaring magpapababa ito sa sentensya na maaring ipataw sa kanya. So, ang nabanggit dito, deaf and dumb, yung pipi tsaka bingi, blind, bulag, or suffering some physical defects which restricts his means of action, defense, or communication with his fellow beings. So lahat ng defect na maaaring physical defect na nakaapekto sa kanyang paggalaw, pagkilos, o sa kanyang pagdepensa sa kanyang sarili, o sa kanyang pagkikipag-communicate sa kanyang kapwa-tao, maaaring maging mitigating yon. So, pero hindi lahat ng physical defect mitigating. Kailan ba nagiging mitigating ang isang physical defect ng isang tao, lalo na doon sa akusado? Okay? So, nagiging physical defect lang ito, nagiging mitigating lang ito kung yung physical defect niya ay may kinalaman, may kaugnayan, may koneksyon doon sa krimen na nagawa niya. Okay? So, kung dapat yung physical defect niya may koneksyon, konektado doon sa krimen na nagawa. Kung walang kinalaman, walang koneksyon yung kanyang pagkakaroon niya ng physical defect doon sa krimen na nagawa, hindi yon magiging mitigating circumstance. So halimbawa, yung yung akusado ay bulag, palagay na natin bulag. So dahil bulag siya, pero kaya niyang makipag-communicate, kaya niyang makipag-usap. Ngayon, kinasuhan siya ng estafa, panluloko. So, yung krimen na estafa, panluloko, wala yung kinalaman sa kanyang pagiging bulag. Kaya, kung halimbawang makonvict siya sa ganung kaso na estafa, hindi magiging mitigating circumstance yung kanyang pagiging bulag dahil wala naman yung kinalaman sa kaso niya na estafa. So, dapat yung physical defect niya, mayroong kaugnayan, mayroong connection doon sa krimen na nagawa. Kung wala, hindi yun magiging mitigating. So, kung halimbawa naman, yung akusado ay deaf and dumb, pipi tsaka bingi, or sabihin na natin, pipi lang. So, nakakarinig pero pipi, hindi makapagsalita. Sabihin na natin ganon. So, ang ginawa nung offended party, ang ginawa halimbawa, binubuli siya, kinakansyawan siya, pinagsisigawan siya, pinapahiya siya, ini-slander siya. Yung slander, ito yung oral defamation. Ito yung pinapahiya ka sa pamagitan ng salita. Kasi iba naman yun doon sa libel kasi yung written yun, written defamation. Ito namang oral defamation, yun yung tinatawag na slander. Pinagsisigawan siya, pinahiya siya sa maraming tao. So dahil siya ay pipi, hindi niya kayang gumante ng salita. So ang ginawa niya, halimbawa, pinalo na lang niya ng kahoy. Pinalo niya ng kahoy yung ng ano sa kanya. So kung halimbawang kasuhan siya ng physical injuries, pagpalagay natin, maaring magiging mitigating ba sa kanya yon? Posibleng magiging mitigating yon, yung kanyang pagiging pipi. Kasi ang ginawa sa kanya, kinansyawan siya, pinapahiya siya sa slander. So dahil hindi naman niya kayang gumante, so na-restrict yung kanyang means of defense dahil sa kanyang physical defect na pagiging pipi,
na-restrict yung kanyang means of defense, na depensahan yung kanyang sarili dahil hindi siya makapagsalita, hindi niya kayang sagutin yung pamamahiya sa kanya. So, ang nagawa niya, kaya ginamit niya yung kahoy para paluin na lang yung taong namamahiya sa kanya. So, posible yon na magiging mitigating sa kanya yon pagiging pipi. So, yun yung dapat yung physical defect niya konektados kung ano man yung kaso na nagawa niya or doon sa circumstances kung bakit niya nagawa yung kaso. So, not necessarily na related, na ibig sabihin na basta doon sa surrounding circumstances ng kaso, may kinalaman yung pagiging pagkakaroon niya ng physical defect. Kung kailan maaring magiging mitigating yon sa kanya. So sana po nalinawan ng mabuti kung ano bang ibig sabihin ng physical defect bilang isang mitigating circumstance.